Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Attorney, no? Kailangan bagong senior citizen, bata pa. 60 pa lang siya. Tapos hindi siya mag-apply pa lang ng senior citizen sa ID. Eh hindi siya butante. So hindi siya bibigyan ng ID, no? Wala siyang senior citizen. Hindi bibigyan ng ID, 60 ka na? Kasi nga po kailangan butante sa Manila. Ay, Opo, yun bawal po. Hindi yan pwede. Hindi po nagbibigay ang OSCA ng ID, kailangan butante mo. Kung walang registration. Hindi po pwede. Okay ngayon may registration ng COMELEC. Kung walang registration, hindi nga siya maka-register. Gusto na niyang kumuha ng ID ng senior citizens ID. Doon po ba sa ating online registration, hinihingi kasi yung ID ng senior? Opo. Paano po siya makapag-online? Kung wala siyang senior ID, dali lang yan. Ano pong ID? May ibang ID. Okay po. Kung may lisensya ka, o kung may passport ka, o kung may lahat na government issued ID, tinatanggap natin. Pero bukod sa ID, kung napunaan nyo, pati yung selfie. Di ba? Bakit? I-double check siya, yung mukha sa ID at saka yung actual mo, siya talaga ito. Di ba? So, yung issue ng ID ay dapat gampanan. Nino, wala akong pinaringgan ha. Ang gusto ko lang na lahat, kasi sabi ng Republic Act 9994, upon reaching its 60 years old, senior ka na. And it is the duty of the local government to issue an ID. Pag hindi inisyuhan ng ID, anong gagawin? Reklamo kay Attorney Quijano. Ang ko lang po is, ano ang take ninyo kung ang namumuno ng OSCA or Office of the Senior Citizens ay hindi po senior? Alam mo, may batas yan eh. Sabi ng batas, 9994, ang OSCA head ay manggagaling sa mga senior citizens. So ito lang ang batas, isa sa mga batas na may exception to the rule. Kasi sabi ni Civil Service Law, si GSIS, si SSS, 65 retire ka na. Pero sa batas ng 9994, ang ituturong OSCA head ay dapat senior citizen. Kung may isang OSCA head na 80 years old, magsasahod pa rin siya. Salary grade 10. Ngunit, makakapili si mayor ng OSCA head manggaling sa tatlong pangalan na nominee na pinili ng lahat ng mga senior citizens organizations. Sila ang pipili, ibigay nila kay mayor yung tatlong pangalan, si mayor ay pipili ng isa sa tatlo. Kung etong sinabi mo, binanggit mo na paano kung hindi senior citizen, anong gagawin? Reklamo na ba? Reklamo pa po. Pero yung sulat po, makakarating po. Sige, pag sumulat tayo, iparating natin, ano ba, paano natin gagawin? Maybe our local governments, plurals ito local governments, will realize na kailangan talaga sundin ang batas. Na 3 nominees, pipiliin ang isa sa tatlo ng alkalde ng local government. Mayor ng munisipyo, mayor ng lungsod, syudad. Kailangan, yun ang paraan po. Wala pong sa labas niyan. Hindi pwedeng ituturo. Proseso talaga yan. Tulad ng binanggit nyo na may isang kapitan na gusto niyang ituro yung Pangulo ng asosasyon. Hindi po. Karapatan kasi ng mga senior citizen na
pumili. Kaya nga, itong demokrasya natin, nagiging demokrasya dahil pinili natin si Presidente BBM, pinili natin si Vice President, si Senator, si Congressman. Election po ang pamamaraan. So yung sabing, siya ang pinili, hindi yan ibig sabihin pinili na susundin ang lahat. Kasi election ang proseso Tama po. In fact, hindi dapat manghimasok ang mga opisyal ng barangay. Ayan. Desisyon. Ayan, malinaw po yan malinaw. Kasi actually, attorney, talaga nangyayari po yan dito sa Maynila. Kumbaga sa akin po, nandun dahil po sa gusto namin marinig talaga, yung tama po. Kaya masaya sila na malaman, uulitin po natin, sinabi ni Attorney Franklin M. Quijano na bawal makialam ang mga barangay para sa karapatan ng mga senior citizen na sila po ay makapili na magkaroon ng eleksyon na talagang kung sino po yung maglilingkod. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!